pinipirman dokumento na nanunumpa na hindi nila bibilhin ng baril o kung anumang klaseng armas. Maybe have the Yusek Tanhusay from the DSWD. Magandang umaga po. Paumanhin ang pinapaabot ni Secretary Gatchalian. Nais po niyang dumalos ngayong umaga, subalit siya po ay pinatawag sa cabinet meeting ngayong umaga. Ang papel po ng DSWD ay kami po ang kumbaga ay paymaster sa mga decommissioned combatant. Matapos po sila ma-verify, ma-identify kung sino yung mga beneficiaryo, matapos po ng proseso ng IDB, dadaan po sila sa proseso ng DSWD. Doon po sa proseso ng DSWD, kinukunan po namin sila ng kanilang biometrics, kinukunan po sila ng picture para yun ang gagawing ID at re-record po namin sa aming braid system. Pero bago po makareceive ng actual cash, meron pong counseling na bahagi bago makatanggap ng 100,000. At doon, pinapayuhan po namin yung mga combatants kung paano gagasusin ang 100,000 pesos na ito. At pagkatapos po ng makatanggap ng cash assistance, ay later on, ay iboboritor nga ho namin sila sa kanilang mga probinsya, municipality kung nasaan sila. Pero very limited po yung capacity ng DSWD to monitor them. Yun nga po sinasabi ko, sorry sir, pero wala kayong capability at saka wala kayong experience and you don't have that kind of expertise to monitor combatants to make sure na sila po yung nagbagong buhay na out of that 100,000 na binigay sa kanila, yan ay gagamitin sa maayos and hindi po sa hindi magandang paraan. So, ikaw na mismo nag-amin. So, wala ho ba kayo nakitang document doon na imbis na payuhan nyo siya, dapat meron silang pinipirmahan na itong 100,000 na ito, hindi ko ibibili ito ng baril, hindi ko ibibili ito ng granada, M203, etc. Dapat may ganong dokumento para kung sakali man sila naligaw ng landas ulit, meron na tayong pinanghawakan against them. Now we can even bring it to court or maybe pwede natin hingan sila ng refund dahil hindi natupad yung pangako o kumpiskahin yung binili nilang baril. Kahit na yan ay pinalisensya na nila. Yes. Naiintindihan niyo po ako? Yes, sir. Naintindihan ko po. And Wala, then, sige, go ahead po sir. wala pong dokumento, Your Honor, na Bakit po wala? ang napagkasunduan po sa task Kasi malaking pera po yan, 100,000 po yan. Buti sana kung 1,000 lang. Opo, ang naghihintay lamang po kami ng instructions kung anong ibibigay ng IDB o ng mga panels, kung ano pong ibibigay sa amin na gawin namin yun lamang po. Pero wala pong binibigay sa amin na assignment o role o dokumento na dapat itong ibibigay namin. Ang binigay lang ho sa amin tasking ng task force ay kunin ang kanilang mga personal data, ang kanilang ID at papipirmahin po namin sila ng payroll at ng acknowledgement receipt na nagpapatunay na yung 100,000 ay natanggap na nila. So it is not within your mandate to monitor kung talagang sila ay nagbalik loob, kung talagang saan nila ginastos yung pera na binigay ng DSWD. You're just orienting them? Yes, sir. Orienting them kasi unang-una, wala po kaming capacity. Wala pa po kaming module to that effect na particular po sa mga MILF combatants po natin. Kasalukuyan pa po namin dinedevelop ang module to monitoring. Ikalawa, wala po kaming budget sa GAA. Sa DSWD, kami po ay nagre-request pa sa UPAPRO para po makapag-hire kami ng mga monitoring, mga social workers at mga project development officers po natin to do the monitoring. Ay si Senator Amy nagde-defend ng budget ng DSWD. Umingi ka dito. Bago lang po, Your Honor, yung aming module na dinedevelop at hindi na po kami nakaabot nung budget proposal period. Pero sa 2025, balak po namin ipasok po yun sa budget ng DSWD para makapag-develop po kami ng case management module para sa kanila. At isa pang problema yan dahil sa pagtatag ng BARM, nagsariling mga department sila. So yung DSWD, maliban sa iilang continuing programs na nakatakda doon, talagang wala na silang presence sa BARM. Yun ang problema pati. Wala silang kaalam-alam, wala silang kakayahan, walang karanasan dito sa pag-debrief ng mga former warriors and combatants at wala rin silang kakayahan na mag-monitor pagkat wala na silang presence dun May sarili na yung BARM. Mr. Chair? Senator Bato? Yes, Mr. Chair, thank you. Yung DSWD, wala naman kayong pakialam sa kanila, no? Basta pagbigay nyo ng 100,000 pesos, bahala na kayo sa buhay nyo. Wala kayong pakialam sa inyo, di ba?
Meron sir, minsan pag may budget po na ibinaba sa amin ng UPAPRO, meron po kaming mga case management. Kaya nga, kaya Kamustahan sir? as far as kung anong gagawin nila sa 100,000, wala na kayong pakialam doon. Basta binigay yung 100,000 in exchange of their surrendered yung decommission na firearms. Yes, Honor. Sinasabihan lang po namin sila na yung 100,000 ay gagamitin po ninyo sa tamang... Wala, Ganun lang po. okay lang yun. Guidelines lang yun. Pero ako naman, kung ako ang MILF, normal yan. Nature namin yan taga Mindanao. We love guns. Mahilig kami sa baril, yung mga taga Mindanao. So, yes, more than our wife minsan. Kaya kung bigyan mo ko ng 100,000, wala ka na pakialam doon kung ibili ko yun ng firearms. Basta legal lang na firearms. Di ba? Mindanaoan is have that right to bili to buy firearms as anybody any Filipino. 'Di ba? Basta within the bounds of the law. Basta pasok lang sa comprehensive firearms law yung pagbili ng firearms, 'di ba? Ang importante diyan, legal recorded yung firearms na hawak ng isang individual. So yun ngayon ang challenge ngayon ng ating GRP at saka yung MILF, of course, pati itong independent decommissioning body kung paano nila masiguro na kung may armas man na naiwan dyan sa mga MILF, walang problema yan, basta legal lang, di ba? They are as qualified, they have the right to possess firearms basta nasa batas lang. Wala tayong problema dyan. So yung nga lang sir, gusto kong malaman yung relationship ninyo ng ID, independent decommissioning body at saka sino bang nasa GRP? Ikaw pa rin? Sinong GRP? Gerardo. Sir? Your Honor, mas maganda po yung pertaining yung anong ginagawa ng MILF after nung 100,000. Maybe we can also Yes, may ask mga Roger dito ng Ali.